want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. Ito daw yung kapalit ng Innova. The Innova Zenix. Zenix ba o Zenix? Ewan ko. Bahala na kayo mag-pronounce. Pero maganda naman siya, di ba? Well, tingnan natin kung anong pinagkaiba niya sa pinalitan niyang Innova. Kasi ang pagkakalam ko, wala nang diesel na ganito. Ang nilabas na lang is puro gasoline engine, tsaka may isa pang variant na hybrid. So tignan natin yung mga features niya. Unang-una, exterior wise, medyo striking siya, no? Parang napakalaki. Pero obvious, mararamdaman mo yung pagkalaki niya mamaya sa loob. Papakita ko sa inyo. Malaki siya. Bulky yung mga bulging pala yung mga fenders niya, yung hood, maraming lines. Ang laki ng grill. By the way, yung nga pala yung pinalitan niya, yun, ewan ko nakikita nyo. Dalawang variants lang available, V variant tsaka Q variant. Yung Q variant, yun yung hybrid 2.0 gas engine and then merong electric motor. Ito yung V variant, 2.0 engine lang, hindi siya hybrid. Wala nang ibang variant. Naka-disc brake din sa likod. Size ng gulong 17. Meron ding built-in back reverse camera. Tapos ito, yan, power tailgate. Yung lahat ng Innova, simula first gen hanggang pinakahuli, wala naging power tailgate yun. Wala nilabas na power tailgate. Marami siyang mga fake grills gaya nito. Forma lang yan, walang function, pero dito naka-incorporate yung proximity sensor niya. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos may maliit na fog lights, LED. Tapos hindi pa ginawang LED yung signal light, pero headlights naka LED na yan. Ipin natin ang makina. Bali yan yung 2.0 engine nya, 16 valve, 4-cylinder gasoline engine. Ang horsepower nito nasa 150, 188 newtons of torque. Mated siya sa 6-speed CVT transmission. Ewan ko kung gaano kaganda ang CVT ng Toyota, pero nagkaroon na ako experience kasi sa Nissan naman. Noong nagkaroon ako ng 2015 Nissan X-Trail na may CVT. Medyo may bad reputation ng mga Nissan sa CVTs nila dahil nagkakaroon ng early issues. 2 years old pa lang yung kotse nung kakilala ko na Nissan X-Trail na naka-CVT, nagloko kaagad yung transmission. Kaya dinispose ko rin kaagad yung X-Trail ko dahil baka abutan pa ako. Pero ito, naka-CVT na rin, hindi natin alam kung okay ba siya o hindi. Only time will tell, di ba? Sa door locks naman, as long as nasa yung smart key fob mo, ito lang, pang lock. Tapos naka-auto side mirror fold. Kung gusto mo unlock, ito. Yan. So again, lock, unlock. So dito muna tayo sa likod magsimula. So once again, power tailgate.
Medyo mabilis yung pagbukas nito kumpara sa Fortuner. And then yung third row seats niya, 'di ba yung Innova sa gilid, pag tinupi mo yung upuan, sa gilid natutupi. Ito hindi na, sa flat na siya sa floor. Yung nga lang ang problema ito. Kasi ginawa nilang 3-seater tong third row eh. Kaya pag gusto mong itupi, tatanggalin mo to. Tatabi mo lang dyan. Yun, may butas naman dyan. Yan. Para itupi yung third row seat, ito lang. Diretso na siya sa baba. Ayun na. Itong kabila, ganun din. Ayun. Di ang luwag na. Tagalin natin ito. Diba? Ewan ko kung ilang liters ang kasya dyan. Pero nakita ko sa isang review sa YouTube, 4 na balikbayan box ang kasya dyan. So imagine ang improvement sa cargo space. Kung dito pa rin, ay magiging limited ang pwede mo ikarga. Tapos dito, meron ka pwedeng taguan ng kung ano man. Tapos nasa ilalim yung spare tire. By the way, naka-captain's chair tong Zenix. Wala kayong mabibili na Zenix na merong bench seat sa second row. Lahat naka-captain's chair. Okay? So sa side panel, leather material dito, soft touch material. Sa taas, plastic material, pero kinopya yung kulay ng leather para magmukhang leather. Sa legroom naman ito nakasagad, naka-abante to. Pero kung gusto ko pa i-atras, pwede pa. Ayan o, pwede kang dumi-4. Tapos dito merong tray. Ayan o, dito pwede may stow away or patungan na cellphone at ang drinks. Sa ceiling naman merong ambient lighting. Hindi ko lang alam kung napapalitan ng kulay kasi yung ginamit ko to medyo bluish ang kulay. Second row ventilation meron. AC control sa likod meron din. Yan. Kung gusto mong i-auto pwede rin. Ito yung ambient lighting yata. Ayun o. Umilaw na siya. Kulay blue nga. Dito tayo sa loob. Instrument display, LCD screen. Pero yung tachometer tsaka temperature and fuel are analog. Tapos meron siyang 10-inch na infotainment display. Naka-plastic pa nga. Tanggalin na natin ito. Yun. Hindi ko lang alam kung merong Android Auto to or Apple CarPlay. Hindi ko pa na-explore kasi. Tapos digital aircon. Unfortunately, hindi siya dual zone. So, kung lamigin yung kasama mo dito, hindi niya ma-adjust yung air temperature niya. Pero automatic climate control naman siya, and then may control din sa rear. Ayan yung rear. Tapos piano black surface dito, pati dito, which is takaw gasgas. Actually, hindi ako fan ng piano black. Steering, very light ang steering. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Yung girth niya, yung taba niya is tamang-tama lang. Leather wrap, tapos maraming pindutan. Ang pinamaganda pa rito, saka nakita ang Innova na may paddle shifters. Ayan, plus minus. And then electronic parking brake, auto hold. Ito maganda to, auto hold, especially kung nangangawit ka sa traffic. Hindi mo na kailangang tumapak sa brake kung stationary ka na naka-gear. Tapos yung reverse cam niya, ayan, napakalaki. Hindi ganong kalinaw yung resolution niya, pero pwede na, di ba? Kaysa naman wala. Ito hindi rin nag-a-adjust yung mga guhit na yan. Pero pwede na kung sa pwede. USB Type C, USB A dito.
glove compartment medyo maliit. Kung pagbabasihan mo yung size ng vehicle, napakaliit ng glove compartment. Tingnan nyo itong owner's manual. Wala na, puno na. Pero damped yung pagkabukas mo, dahan-dahan siya bumababa. Tapos merong 12 volt dito, 12 volt socket, tapos may extra lagayan dito. Ang nagustuhan ko rito yung dashboard. Hindi siya OA, flat lang siya, and then soft touch dito. Merong stitching dyan, leather, may accent na brush aluminum sa gitna, mga AC vents, brush aluminum effect, at dito, ayan, soft touch din dito. Auto dimming rear view mirror, pwede mo i-switch on, switch off. Very useful yan. Ito namang center console, usually dito bukasan, pero sa gilid ang bukas pa ganyan. So driver oriented yung pagbukas niya, wala dito sa kabila. Malalim pero walang saksakan ng power. Ano, pansin ko lang habang umaandar dito, napakatahimik talaga. Eh, syempre given the fact na bago, di ba? Pero iba yung insulation niya sa outside noise. Stroll muna tayo. Napakalambot din ng manibela nito kasi nga EPS, electric power steering ba? Electronic power steering. Much lighter than its predecessor, yung Innova diesel. Tsaka yung mga Fortuner ganyan, naka-hydraulic power steering kasi yung mga yan. Medyo may kabigatan pag ililiko mo. Ito napakagaang, kahit isang daliri pwede mo yung pwede mo iliko. Sabi nila hindi siya ganong kalaki kung titingnan, pero on paper 20 mm ang lapad niya kaysa sa predecessor niyang Innova. 100 mm ang haba ng wheelbase niya kaysa sa pinalitan niyang Innova diesel. No wonder napakaluwag talaga ng legroom dito sa loob. Yung power delivery niya rin is very linear. Basta steady lang yung tapak mo sa accelerator, may hatak din. Pero wag nyo ikumpara sa diesel engine na Innova, dahil nakapag-drive na rin ako ng 2.8 diesel Innova. Napakalakas talaga. Kumbaga andun kagad yung grunt ng engine. Ito is linear. It's not the fastest engine, it's not the most powerful engine in the world, pero hindi ko siya masasabing underpowered. I mean hindi ko maramdaman na underpowered siya compared sa, like for example, sa Toyota Rush or Avanza. Kumbaga ramdam na ramdam mo yung pagka-underpower niya. Of course, 1.5 lang naman kasi makina na. What I'm trying to say is saktong-sakto yung displacement ng makina, yung power ng makina sa kaha niya, sa size ng vehicle. Well, hopefully yung mga nagko-contemplate dyan kung anong bibili nyo sa sasakyan itong Christmas, I highly suggest na very capable and very convincing na pang pamilya itong bagong Toyota Innova Zenix. Maghanda nga lang kayong mag-shell out ng 1.6 something sa V variant, and then sa Q variant naman yung hybrid is 1.9 something. Hindi ko alam kung magkano. Ito V variant to, hindi naka leather, hindi naka power seats, pero yun lang naman, difference of 300,000 plus. I don't think it's worth it for me na mag hybrid ako. And besides, relatively new pa ang hybrid technology, kaya
kapag nasira, medyo kailangan mong tumakbo sa kasa. Hindi mo pwedeng dalhin lang sa pinakamalapit na talyer, di ba? Kaya I would rather have the V variant. Okay? So thank you for watching. Sana may nag-enjoy kayo dito sa konting video kong ito. Shinare ko lang bagong Toyota Innova Zenix. Alright? Thank you for watching, everyone. I will see you on the next one. Bye-bye!